Hi guys, samahan niyo ako magluto ng breakfast para sa office namin. So magluluto ako ng itlog, talong at tuyo. Hindi ko alam kung kumakain sila ng tuyo pero niluto ko na rin. Ang una ko niluto yung itlog, so naghugas na muna ako ng 2 kamatis. So yung gagawin ko nga palang itlog ngayon, walang sibuyas. Merong hindi kasi kumakain sa amin ng sibuyas kaya hindi ko nalalagyan. Tinanggal ko nga din yung buto ng kamatis. Sa totoo lang kumakain ako niyan pero yung iba kasi hindi. Kaya tinanggal ko na rin. Kutsilyo ko nga pala guys, kakabili ko lang nito pero parang ang puro. Namiss ko tuloy yung dating kutsilyo na ginagamit ko, yung color green. Alam niyo naman yun guys, yun yung ginagamit ko nung nag-i-start pa lang ako mag-vlog. Sa bahay niyo nakikita yun nung nagluluto pa ako doon. So ganyan ko lang naman hiniwa yung kamatis. Madudurog naman yan mamaya kasi gigisahin ko yan bago lagyan ng itlog. Madami nga din pala akong stock ng itlog sa ref. Kaya 5 itlog na din yung lulutuin ko. Sa totoo lang guys, bihira lang ako mag-scramble egg. Ang madalas kong niluluto, sunny side up na malasado. So kahit saan ko naman yun pinapartner. Pero nung nasa bahay ako, masarap i-partner yung sunny side up sa tinapa. Kaso wala akong tinapa dito sa condo, tuyo lang. Nagsalang na nga din ako ng pan dito sa induction cooker ko. Next nilagay ko na din yung kamatis na hiniwa ko kanina. So ito na nga yung pinakamahina dito sa induction cooker ko. Pero parang masusunog siya sa sobrang lakas. Binawasan ko nga din yung mantika kasi napadami ko. So yung ginagamit ko nga palang oil dito sa condo, coconut oil. So boyfriend ko nagsabi noon na mag-coconut oil ako. Sa bahay namin guys, hindi naman kami naka-coconut oil. Yung ginagamit namin, yung nasa palengke, yung nasa bote nakalagay. So hindi ko alam kung anong klaseng mantika yun, pero mabibili mo siya sa palengke. Naluto na nga din tong itlog at ganyan yung itsura niya. Next nalulutuin ko naman yung talong. Ito yung talong na hindi ko na perfect kasi napadami ko ata yung mantika. Kaya naging sobrang lambot yung talong ko dyan. So hindi ko alam kung bakit ako bumili ng talong sa palengke. Kaya niluto ko na lang din para sa office. So 2 talong lang naman yan na hiniwa ko sa maliit. Yung pinagbibilhan ko nga pala na palengke dito sa Makati, ang mamahal din ng mga tinda. Yung mga gulay, okay naman yung presyo. Pero pagdating sa seafood and karne, ang mahal. Kasing mahal na din sa grocery. Kaya minsan sa grocery na lang din ako pumupunta. Mas tumatagal kasi yung pagkain kapag sa grocery ako bumibili. Pero syempre, mas fresh pa rin sa palengke. Pero ayun nga, kung same lang naman ng price, sa grocery na lang ako bibili. Sa ngayon, yung ref ko, wala siyang masyadong stock. Maliban dun sa itlog. Yung itlog kasi, madali lang siyang lutuin. Kaya laging may itlog ako sa ref. Yung mga karne naman, hindi ako masyadong naglagay ngayon. So pansin nyo guys, mas mahilig ako sa karne kaysa sa gulay. Hindi kasi ako vegetarian, pero kumakain naman ako ng gulay guys. Ang madalas ko lang kinakain lately, puro karne talaga. Pero hindi ako maarte sa gulay guys. Kumakain ako ng langka, gabi, talong, okra na ayaw ng karamihan. Ang hindi ko lang talaga paborito, ang palaya. Pero kumakain naman ako nun guys, basta hindi mapait. Sa tuyo naman guys, mapapakain mo din ako. Sa bahay kasi namin, mahilig yung mama ko sa tuyo. Kaya minsan yan din yung kinakain namin sa bahay. So nabili ko yung sapsap guys sa palengke. So hindi ako sure, parang nasa 50 ata yung bili ko dito. Pero madami naman siya at kinain ko na nga yung iba nito nung nakaraan. Ngayon naman niluto ko yung iba para dalhin sa office at sana kumakain sila niyan.